magsisimula na po tayo, kung maaari lang po, wala muna magsasalita para isa lang po yung maririnig. Kasi may masakit po yung lalamunan ng ating kapatid. So, okay na po. Yes. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mark Adriano at ako po ay taga Christ Commission Fellowship. Inibitahan po ako ni Aina kanina lakbay para i-dedicate po itong bahay na ito. Usually, ang alam natin, yung pinababasbas. Bakit dedication? Sa Bible, yung salitang dedication, ang ibig sabihin, yung isang tabi. O kaya, halimbawa, meron kayong isang basket ng mga kamatis. Kukuha kayo ng isa at ihiwalay nyo. Yun po ibig sabihin ng dedication. Kukuha ka ng isa at ihiwalay mo. Siyempre, dahil ihiwalay mo, meron kang layunin. Meron kang dahilan. At sa Biblia po, yung dedication, kaya hinihiwalay ang isang tao, bagay, o lugar, dahil gusto ng Diyos, yung inihiwalay ay gawing banal. Kaya lahat po ng mga kilalang lalaki, lugar, bagay, pag dinededicate, hinihiwalay siya, o isisila sa tabi, para siya maging banal. Gaya po nito, i-dedicate natin, ibig sabihin, gusto natin siyang ihiwalay o isang tabi para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa ganoon, itong bahay na ito ay nalulugod ang Diyos. Yun po yung layunin niya, gawing banal. Bakit po yung dedication ay ginagawa ng mga tagasunod ni Kristo o yung tinatawag ng mga Christian? Yung Christian, ito po yung mga nagsuko ng kanilang buhay na sumunod kay Kristo. Kaya po dahil sila tagasunod ni Kristo, tinutupad lamang po nila yung utos ng Diyos. Na anuman ang bagay o meron ka, kailangan i-dedicate. Kaya ang magkaroon po ng isang bahay o tahanan ng mga tagasunod ni Kristo, yung pong may-ari ng bahay, ay ito po ay isang katiwala. Pinagkatiwalaan siya ng Diyos ng isang bahay. At kinikilala niya bilang katiwala na ang may-ari nito ay ang Diyos. At bilang pinagkatiwalaan, dapat yung may-ari mayroong personal na pagkakilala sa Diyos. At hindi naman po yun. Alam niya kung ano yung mga salita ng Diyos, ano yung mga utos ng Diyos. Kaya, ang bahay na ito, na tinitirhan ng mga tagasunod ni Kristo, kinakailangan, alam din niya yung mga Christian principle. At ngayon hapon po, nais ko ibahagi sa inyo ang 4 na dahilan, hindi po dahilan, ang ibig sabihin ng dedication ng bahay. Ang una, ito po ay isang act of thanksgiving. An act of thanksgiving. Sabi ko sa 1 Chronicles 29, 11-3, kasi siya na po kayo English ko. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Kaya una po, bakit po dinededicate? Kasi po ang Biblia ay tinuturo niya
na ito po ay isang pagpapasalamat sa Diyos. Kasi lahat po ng bagay ay sa Kanya po nanggaling. Kaya yung dedication po is an act of thanksgiving. Kasi kinikilala po natin na ang Diyos na siya ang may kaloob ng lahat ng ito. Yang ang Diyos ang siyang may likha ng lahat ng ito. Siya po ay isang banal na Diyos at dakilang Diyos. Kaya dapat lahat ay sa kanyang kalwalhatian, karangalan at kapangyarihan ay nasa Kanya. Kaya in dedication, kinikilala po natin ang nagbigay ng tahanan na ito, ng regalong ito. Hindi po yung regalo. Madalas, ang naaalala natin yung binigay, hindi yung nagbigay. Dito po, pag dinedicate ng mga lakbay ito, kinikilala na nila, pinasasalamatan nila ang nagbigay. Pangalawa po, sabi rito sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He shows to your forefathers, as it is today. Kaya po, ang pangalawang tinuturo ng Bible na ang dedication po ay isang pag-alala. Inaalala yung binigay at yung nagbigay. Lahat po ng ating abilidad, lahat po ng ating talento, lahat po ng ating nalalaman, ito po ay lahat kaloob ng Diyos. Yung kagalingan, kung kayo po ay nasa negosyo, kung kayo po ay magaling magnegosyo, kung kayo naman po ay isang inhinyero, bilang engineer, bilang karpentero, tubero, driver, lahat po yung kakayahan na yun, yung skill, yung ability, yung talino, lahat po ito ay pinagkaloob ng Diyos. Huwag po natin sabihin na napuntan ko to dahil ako isang magaling. Na gaya ni Aina, accountant. Siya po ay pinagkalooban ng ganong abilidad na talento bilang isang accountant. So, sa pag-alay po nitong bahay na ito, alalahanin po natin na lahat ng biyayang ito ay hindi po dahil sa ating sariling abilidad. Ito po ay regalo ng Diyos. Kaya nga po, ang dedication ay pag-aalay, pinapaalala po sa atin kung ano lamang po yung ating role. Our role, our proper role, is to acknowledge the giver, kilalanin yung nagbigay. At tayo po ay recipient lang, recipient. Tagapagtanggap lang ng kanyang mga binibigay. At pangatlo po, an acknowledgement of God's involvement with us. Sabi po sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stands guard in vain. Meron ko lang nalaman, nabili pala to. Nabili, hindi pinagawa. Pero kung sakaling ito ay pinagawa, o kaya sa pagbili nito, hindi lamang po yung bumili. Ang kwento po, malalaman natin, humingi ng gabay. Kasama po ang Diyos sa pagbili. Yung gabay ng Diyos. Hindi lang yung personal decision. God is involved in purchasing this house. At dahil involved, kasama nila ang Diyos sa paghanap, pagpili at pagbili nito. Ibig sabihin, yung pag-aalaga ng bahay na ito ay kasama ang Diyos. Dahil kasama ang Diyos, wala ang dapat pangambahan na ito ay loloobin.
Kasi marami kong masasamang tao, di ba? Yung kanilang iniisip, yung magnakaw, to kill, to destroy. But because ang nagbigay nito ang Diyos at kasama ang Diyos sa pagbili nito, kasama rin ang Diyos sa pag-aalaga ng tahanan nito. Sa madalit salita, ang Diyos ang sentro ng tahanan na ito. Kapag ang may-ari ay may relasyon, may tamang relasyon sa Diyos, pagkakalooban ko o bibigyan ko ng Diyos yung pong environment o yung merong kagalakan. That, siya maglalagay ng kagalakan sa loob ng tahanan. Di mo ba maganda yun? Yung masaya yung mga nakatira. Hindi yung marinig mo nagsisigawan. Dahil po sa Diyos ang sentro. At panghuli po, it's an acknowledgement of God's sovereign ownership. Sabi sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat na nakikita natin. Lahat po tayo ay tagapag-alaga. Nung punilika ng Diyos si Eva at Adam, ang sabi niya kay Eva at Adam, o ayan ha, ready na, alagaan nyo na lang. Kaya ito po, yung dedication, nagpapaalala na hindi tayo ang may-ari, kundi ang Diyos. Tayo po ay tagapag-alaga, tagapag-alaga. Steward. Bagamat yung may-ari ay yung nakabili ay hindi tunay na may-ari, hindi ang Diyos, ang ibig lang pong sabihin noon, ito ay isang biyaya na pinagkaloob ng Diyos at isang responsibilidad. Kaya lang po, yung iba na pinagkatiwalaan, na binayayaan, na attach doon sa biyaya. Halimbawa, matagal ka na nalalangin na magkaanak. Tapos ngayon nagkaanak ka, masyado mo naman inalagaan. Diba yung masyadong exaggerated na hindi ko nga pinadadapuan yun sa langaw o sa lamok. Diba? Ayan. Hindi pinahahawak sa iba. O kaya kung gamit yun, hindi pinahihiram. Kasi napakahalaga ng bagay na yun. Natatakot masira. Yun po yung maling paraan ng pagiging steward. Na-attach tayo. Kaya kung masunog, masama ng loob. Kagaya ni ate, OFW. Hindi ba marami ng kwento sa amin nung nagkalahar? Ang ganda ng bahay. Bago. Tapos naglahar. Ilang taon siya nagtrabaho. Dahil masyado siyang atas, pinagpaguran ito. Kaya nga nung bumubog, isang aglit wala. Ang sama-sama ng loob. Bakit? Yung bahay ko. It is God. We are only steward. Kaya dapat paalala po sa atin, ano mang bagay yung ating tinatangkili, tayo po ay tagapangalaga lang at pasalamatan natin po sa Diyos. And we should be a good steward. So ngayon po, tatawagin ko si Aina dahil sila po yung may-ari, malakbay. Sila po yung magde-dedicate ditong tahanan ito. Pero bago po siya manalangin of dedication, meron po siyang ipapalabas na ito po ay isang katibayan, patotoo kung paano sila ginabayan at binayayaan ng Diyos.
So, thank you po Kuya Art sa napakagandang mensahe na correct sa ating pananaw, sa ating mga ari-arian, di po ba? Napakagandang reminder po noon na hindi atin ang lahat ng mayroon tayo. Tayo po'y tagapangalaga lang. Kaya, ngayong araw po to, gusto ko po makilala niyo ako. Kasi, lalo na po itong mga umuupa, gusto ko pong kilala nila ako. Kung sino ako, saan po kami nanggaling, at paano po namin nahanap itong property na ito. So, isang kagalangan ko po ang ipakita sa inyo. Okay lang po, kasi dito po sa TV lalabas. Okay po kayong kumanito para makita niyo po. Ito. Okay, sige po. Ready na po ba kayo? Makilala ako ng aking pamilya. Teka, bobolyuman ko lang po. Naka-volume na ba? Saan? Baka kasi hindi lang po. Gusto ko maririnig nila. Perfect. Mario. Yung paksan. I was born in a remote Mario. Kurusan. Many children and he gave me a new house without without running water, without much hope. Was his hearts. Life was tough. We walked 15 to 20 minutes just to fetch clean water from the school. At night, I studied under the glow of a bubong lamp. To reach school and the main road, we have to walk 45 minutes to an hour each day. My parents had little education, but they taught us the value of hard work and honesty and faith. Through determination and God's mercy, I excelled in school despite poverty and their studies. My mother always said, education is the only inheritance I can give you. Those words became the fire that kept me going. I promised myself, one day I would rise above and give my family a better future. Walking to school sometimes barefoot on a muddy path, selling guavas and mangoes to classmates for an extra penny. I graduated salutatorian in elementary school. I could have been a valedictorian, but I chose the salutatorian rank, qualified for a 4-year high school scholarship. Choice born out of necessity. Though another scholarship awaited me in Batangas, I chose to study college in Manila. By God's grace, I was granted a scholarship from Miriam College Foundation Incorporated. The adjustment was tough. I was from being among Manila's well-off girls. Sometimes even mocked for not recognizing my celebrity classmates. How could I recognize them? I don't watch TV. We live in a small room with my sister Sally and my brother Paul, who gives me 50 pesos every payday, enough for 2 weeks. To survive, I returned empty soda bottles left by elite students for an extra pesos. Hard work paid off. I graduated among the top 10 accounting graduates of Miriam College, batch 1996. But success didn't come easily. I worked, studied, prayed, often on an empty stomach, sometimes having nothing but rice and salt
and water from the fountain for us. Yet through it all, my heart remained hopeful. Even after failing to see A1 exam twice, I realized failure wasn't the end. It was God's redirection. When I finally entered the corporate world, the Lord opened doors. From an accounting staff, to an audit supervisor, to becoming a manager, and now the director, a very far cry from a little girl who once sold guavas and mangoes for an allowance. As I turn 50, I'd like to share my life to all of you, to encourage you. My life is not just a story of hard work, but it's the story of God's grace. From a little barrio with no electricity to a life with purpose and stability. Dito po kami galing. Ito po yung bahay namin sa Batangas. Ito po yung mga magulang ko nung bata pa sila. Ito po may kaset pa po kaming luma. Yan po ako. Ito po ang bahay namin talaga. Kubo lang po yan. Siyempre po kami ni Kuya. Ito po ang pinakamagandang lugar sa bahay namin. Kaya doon kami nagpapapicture. Pero hindi pa ako tapos. May isa pa. Marami po akong kwento. Gusto kong ikwento sa inyo. The Lord has been with me through every mountain and valley of my life. When I was 11 years old, my sister Sally shared with me the story of Jesus and what He has done out of His great love for us. On that day, May 10, 1986, I surrendered my life to Him and asked Jesus to be my Lord and Savior. That single decision changed my life, the course of my life, forever. Through the years, I faced many trials, business losses, heartbreaks, illness, and pain of losing loved ones. My mother's death from palate cancer in 2002 was the deepest pain I ever felt, far greater than failing the board exam twice. She was my biggest supporter, my cheerleader, my proud mother. The thought that she would never see my own as a CPA one day or witness any of my life's milestones was truly devastating. Then in 2009, our sister Dolores passed away from lupus. In 2022, my father died of COVID after being bedridden for 4 years. And in March 2024, our eldest sister, whom we fondly called Ate, also succumbed to cancer. I went through a season of sin and compromise as well. Despite my faith, I entered into a relationship with a separated but still a married man and lived a double life for 7 years, serving in the church, yet hiding in guilt and shame. When I first attended CTF, the message was a recorded sermon of Pastor Peter Tancho. In his message, he said, "He is a married man, let him go." I felt as if God Himself was speaking directly to me. That moment broke me. I cried to the Lord for help, and in His mercy, I finally led out of this bondage in 2006. Because of years of emotional, physical, and financial stress,
I began experiencing severe joint pains starting from my thumb until I could barely press a toothpaste tube. At first, the doctor suspected lupus, but later confirmed it was rheumatoid arthritis, a chronic autoimmune disease that causes inflammation, pain, and stiffness in the joints. Since 2022, after my father's death, I've been on regular steroid to manage the symptoms. Yet through it all, God never abandoned me, even in my darkest moments. There are times I questioned Him, for prayers left unanswered, and He told me in Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways." Each pain becomes a lesson. Each loss becomes a redirection. He restored my faith when I was lost in guilt and shame. He restored my hope when life's storms tried to break me. When I prayed for hope, He gave me not just one, but two. After struggling financially for many years, God gave me rest and stability. Now, my brother Paul, who once shared his little allowance with me when I was a student, is turning 60 and plans to buy a house with his retirement pay. Knowing it might not be enough, I felt in my heart that it was time to help him in return. So I did, not out of abundance, but out of gratitude for how God has blessed me and how He used my brother to bless me in the past. I prayed for wisdom and asked God to lead me to the right place. The idea came to purchase an apartment, 1 unit for him, and the rest a source of passive income. After 2 months of searching, I asked God for a clear sign. On August 31, 2025, a neighbor who happened to be a real estate agent messaged me about a 298 square meter property with a house and a 5-door studio apartment, all within my budget. The next day, after praying again, I opened my Bible and read in Joshua 10, verse 8, "Do not fear, for I have given them into your hands." It was a clear confirmation from God. We visited the place, fell in love with it, and immediately decided to close the deal. With the help of my friend from BDO, my home loan was released in just 1 month. On October 2, 2025, I was able to make the full payment to the seller. Today, I can truly say that my life is a living testimony of God's faithfulness. He turned my pain into purpose, my failures into faith, and my trials into triumph. I am not defined by my struggles. I am defined by God's grace. As I look ahead, I hold on to God's promise in Ecclesiastes 7 verse 8. The end of the matter is better than its beginning. For with God, every ending is a new beginning. To Him be the glory, honor, and praise forever and ever. Amen. Sana po ay na-encourage kayo sa ba't hindi na naiiyak? Hapon sa birthday ko. Pinalabas ko siya and blessing po na marami akong dalang kwento kahapon dahil sobrang traffic. 5 to 9 po yung activity namin, bro. Magna 9 o'clock na lumating ang ticket. Grabe po, hiyang-hiya na ako sa guest. Pero it was God's way para mag-listen sila sa kwento. And many were also inspired. That's why I'm inviting you kanina pa. Kasi gusto ko pong i-share sa inyo
nagaling po kami sa mahirap na tahanan. Yung room nyo ate, ganun lang ang room namin. Na tinirahan sa Tanyong nung nag-aaral ako ng college. Buti nga kayo may sariling CR, kami wala. Common ang CR. So, I would like to encourage you, you pray to God, and yung Bible po ay simulan nyo ayusin. Ang investment ko po kasi hindi sa pera. Ang investment ko po ay yung relasyon ko sa Panginoon. Dahil yun lang po ang madadala natin pagtawid natin sa kabilang buhay. Ito po, iiwan po natin ito. Wala po tayong madadala. Kung kayo mahilig mag-travel, yung memories noon, mananatiling memories. Pero ang madadala po natin sa kabilang buhay, yung ating kaluluwa. Ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ngayon po sa inyo, may bibigay po ako mamaya. So, hear ko po yun. Mag-start kayo ng relationship sa Panginoon. Magbibigay po ako ng Bible para sa inyong lahat. So, yun po. Then, magpe-pray po tayo. Samahan niyo po akong manalangin. I-dedicate po natin sa Diyos. Ang property nito, hindi lang po itong bahay, yung apartment, at yung badya na binili po namin kay ate din. So, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, our dear Lord Jesus Christ, we thank you so much for how you have raised my family from poverty to this moment, Lord. Hindi po namin inaakala na wala kaming kuryente nung araw, na tenant lang kami sa malayong bundok. Pero ngayon, hindi lang isa, kundi dalawang property ang binigay mo po sa aming pamilya. Hindi lang po property, kundi may apartment pa bilang source of income, at meron pa pong badya na magagamit pong pasahero. Lord, ang lahat pong ito ay para po sa inyo. Inaalay ko po siya sa inyo, Panginoon. Gamitin mo po ang property ito para po sa iyong kalooban. Wala pong kahit ano na gawa ng kaaway na magtatagumpay, kundi ang iyong pangalan lamang ang maitataas sa property ito. Ang pangalan ni Jesus ang mag-glorify sa property ito. At na niniwala po kami lahat ng tangka ng kaaway hindi po mangyayari in the name of your Son, Jesus Christ. Because you will cover this property with your spirit, with your blood that was shed on the cross for our sin, O God. Thank you, Lord Jesus. At sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, walang hanggang pagpupuri sa iyo lamang. In the name of Jesus our Lord, Amen and Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo. Sa patuloy sa natin salamat ay na ang bago po natin ipanalangin itong property na ito, may last point na lang. Ang pinakadakilang alay na inalay sa atin ay yung pag-alay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak kay isang anak na si Jesu Cristo. Ilang araw na lang, gugulitayin natin yung kanyang kapanganakan. Minsan, si Jesus, 2 beses lang sa isang taon natin naalala yung pagsilang at yung kanyang kamatayan sa grave. Sabi po rito sa John 3:16 na isang pamilyar na talata, sabi ko sa English, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Tagalog po ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak, na kung sino man ang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagkaloob po ang anak ni Jesus, ay ang anak ng Diyos na si Jesu Cristo sa atin.
nag-alay po siya ng kanyang buhay para sa katubusan po ng ating mga kasalanan. Ang Diyos po ay banal. Ang tao ay makasalanan. Ang tao ay nagsisikap na abutin ang Diyos sa kanilang kasariling kaparaanan, sa paggawa ng mabuti, sa pag-alib ng isang relihiyon, at pagtulong sa kapwa. Pero po yun ay hindi mga paraan para makaabot sa Diyos. Kasi lahat po ng mga bagay na yun na ginagawa ng tao, para sa Diyos, yun ay mga basahan. Kasi nga, ang tao ay makasalanan at siya ay banal. Kaya kung ang gumagawa ng mabuti ay makasalanan, marumi, nagiging marumi na rin yung kanyang ginagawa. Halimbawa, ngayon mamaya magsasalo-salo tayo. Nagtrabaho ka. Nadumihan yung mga kamay mo. Diretso ka magkakain. Pag Hindi po. diretso ka kumain, ano mangyayari sa kinakain mong malinis? Nagdudumi din. Dudumi. Ganun po. Anything that we do good works, magiging madumi. Dahil God is banal. Ang paraan po ng Diyos para makaabot tayo sa Kanya ay si Yeso Kristo. Sabi po ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napanood po natin kanina, isang araw, sinuko po ni Aina ang kanyang buhay kay Yeso Kristo at tinanggap si Yeso Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At yun po ang naging gabay niya. Sabi po rito, whoever believes in Him, ang sino man ang nanampalataya sa Kanya, kay Yeso Kristo, ay hindi mapapahamak. Bakit po? Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya kung nandito ang Diyos at nandito ang tao, at hindi tayo nanampalataya dun sa Kanyang anak, we will be forever separated. Yung po tinutukoy na puntahan ng mga hindi nananampalataya sa Diyos sa impyerno. Siyempre, pag tinanong ko kayo, sinong gusto pumunta ng impyerno? May magtatas ba ng kamay sa inyo? Wala, di ba? Gusto natin, makapiling natin yung ating mamilika. Kaya nga sabi rito, whoever believes in Him, ang sino man sa Kanya mananampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos. Kaya ngayon po, ako po ay mananalangin. Kung meron po sa inyo rito na hindi pa po niya sinusuko ang kanyang buhay, hindi pa po niya kinikilala na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas, maaari po natin tanggapin ang regalo ng Diyos sa ating buhay. Gaya po ng ginawa ni Aina, gaya po ng ginawa ko nang ako ay first year college. Sinuko ko po ang aking buhay. Kasi sinabi ko sa Kanya, inaamin ko na ako isang makasalanan. At kailangan kita sa Kristo. Salamat na ikaw ang namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong papatawaran at salamat po sa buhay na walang hanggan. That was long time ago. Hindi ko na po sasabihin. Kasi baka iba sa inyo, yung magulang nyo hindi pa po kayo. Sa tagal. Pero mula noon hanggang ngayon, nakita ko yung katapatan ng Diyos. Yung sinasabi ni Aina, itong lahat na ito ay dahil sa gabay, dahil sumusunod sa kalooban ng Diyos. And hindi ko po sinasabi na pag tinanggap nyo ang Panginoong Yesus, kayo yayaman. Magkakaroon ng bahay. Ang sabi niya, patatawarin ang ating kasalanan at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na masagana. Hindi po yung material na kasaganaan. Kasi marami pong mayaman. Kaya gaya po ng mga kontraktor. Hindi, tignan nyo naman ho, mayaman sila.
Pero ano na ngayon? Masaya ba sila? Nakukulong sila. Ibig ko sabihin, maganda nga yung bahay mo, malaki, ang taas-taas naman ng bakod. May gwardiya. Bakit? Hindi ka payapa, natatakot ka. Di ba sabi ko kanina, if God is in the center of His home, there will be peace and joy inside the home. Kung yun po ang nais nyo, mananalangin po ako. Uulitin ko yung sinabi ko kanina nung tinanggap ko si Jesus. At maaari po kayong sumunod sa akin. Hindi ko po kayo patataasin yan. Ang mga hindi ko kayo patatayuin. Kasi ang tinitignan ng Diyos, hindi yung sasabihin nyo, kundi ang katayuan ng inyong puso. Kung kayo po ay nananalig, nananampalataya, naniniwala, na kapag binuksan nyo at sinukuan ang inyong buhay, siya ay papasok at tatanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Tayo po ay yumuko para bigyan po natin respeto doon sa mga gustong magsuko na ng kanilang buhay at tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung panalangin. Panginoong Jesus, kailangan kita. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at kailangan mo po ng tagapagligtas. Ngayong hapon, Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan. Mula ngayong hapon, Panginoon, kayo ang maghari sa aking buhay. Gawin niyo po akong isang tao na namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung kayo po ay sincere o tapat na sumunod sa panalangin na yon, makakasiguro po kayo, makakataya kayo kasi Kristo po ay pumasok sa inyong buhay. Yan ang sabi niya sa Revelation 3:20, narito ako nakatayo sa pintuan ng iyong buhay at kumakatok. Ang sino man nakarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok. Ang Diyos po ay hindi nagsinungaling. Maaaring may naramdaman kayo, maaaring wala. Pero ang katotohanan, ang kanyang pangako, yun po ang ating pinangahawakan. At sinabi rin po sa banal na kasulatan, sa 1 John 5:11 to 13, pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ito ay nasa kanyang anak. Ang pinaroroonan ng anak ay pinaroroonan ng buhay. Ang hindi pinaroroonan ng buhay, ng anak ay hindi pinaroroonan ng buhay. Ang lahat ng ito ay aking isinulat upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya po sinabi, lahat ng ito ay aking isinulat baka sakali o baka, kundi para inyong malaman. Kaya ngayon po, makakatiyak kayo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Kasi yun po ang pangako. At yung buhay na walang hanggan na yun, binigay niya bilang isang regalo. Ang Diyos po ay hindi kagaya ng ibang tao na kapag nagalit, binabawi. Diba pag nagalit? Lalo na kapag sa bahay. Mara, nagalit yung nanay, yung tatay. Akin na nga yan. Binabawi pag nakagawa ng kasalanan. Ang Diyos, hindi po ganon. Binigay niya yan. Kaya nga, eternal eh. Forever. So sa Panginoon may forever. Hindi po pag nagkasala kayo mawawala. Nandiyan po yan. Yun po yung katiyakan. Yun po yung pag-asa na meron tayo. Okay po?
Dahil kayo po ay re-regaluhan, tama ba Bible? Opo. Lahat po ng sinabi ko, pwede nyo i-check. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako, gawa-gawa ko lang. Check. Di ba narinig nyo na yung born again? Born again? Hindi po yung relihiyon. Yun po ay isang pagkakataon na nangyari sa isang tao na kumilala sa Diyos. Siya ay ipinanganak na muli. Ibig sabihin, hindi ka lang pinanganak sa physical, kundi ikaw ay pinanganak sa spiritual. Kaya kung kayo po ay tinanggap niyo po si Jesus ngayong hapon, sumunod kayo sa panalangin, kayo ay pinanganak muli sa Espiritu. Ang bagong panganak, anong tawag? Newborn. Sanggol. Sanggol. Diba, sanggol? Anong ginagawa sa sanggol para lumaki? Lumakas? Ha? Oo. Pagagatasan. Hindi, ano? Pagagatasan. Ha? Umiinom ba ba? Oo. Ibig yung pagkain niya gatas. Diba? Sa alagaan. Eh kayo, sanggol kayo sa relasyon niyo sa Panginoon. Anong kailangan para kayo lumaki, lumakas? Ano bang pagkain ng isang? Ha? Hindi, pag tinanggap mo si Jesus, kayo ay na-born again, spiritually rebirth. So ano po ang pagkain ng kaluluwa? Yung pagtitiwala pa na tayo. Sinabi ni Ayla kanina, basahin ang Biblia, manalangin. Para lalo natin makilala ang Diyos. So, hindi po, marami pong pangako ang Diyos sa salita niya na dapat natin malaman. At yun po yung panghahawakan natin para lumakas tayo sa ating relasyon sa Kanya. At manalangin. Lahat ng ito ay dahil sa panalangin. Narinig niyo po yung patotoo niya. Naghanap sila nanalangin. Yung pag-aaral, pinanalangin. Kaya kausapin natin ng Diyos. Hindi po siya malayo. Siya po kaya natin abutin. Okay po? Maganda sana kung meron tayong Bible study dito. Interesado po ba kayo? Ang magkaroon ng pag-aaral sa gitna ng Diyos. Yeah. Anyway, tayo po ngayon ay magko-close in prayer. I-dedicate po natin yung bawat parte ng tahanan, pati yung badya ba? Badya. Yung badya yung tao. Medyo po yung apartment. Parang apartment. Hindi po tayo po tumayo. Panginoon, salamat po sa pamilya ng Lakbay, sa kanilang pag-anyaya sa amin dito na saksihan ang iyong katapatan sa kanilang pamilya. Ang pagkakaloob nyo ng tahanan na ito. At hindi naman po, Panginoon, tahanan, kundi yung possible na yung income generating na mga apartment. Salamat po sa mga biyayang ito. Ngayon, Panginoon, ay aming inaalay ang bawat bahagi po ng tahanan ito, itong sala. Nawa, Panginoon, itong sala na ito sa aming pag-alay sa iyo, pagkilala sa iyo. Nawa, lahat po ng pag-uusap, lahat po ng pagtitipon sa salang ito ay makita, maranasan ng iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa kanilang tahanan, maging patotoo nga po ito. Dalangin ko rin po yung mga kwarto, Panginoon, na kanilang tulugan. Ito nga po ay magdulot ng kapahingahan kapag sila po ay napapagod. It's a place of rest, a place of a time na nakakasama kanila, Panginoon. In solitude, Lord, yung kanilang kusina, gawa itong kusina ay larawan ng iyong mga biyaya sa kanilang mga niluluto, Panginoon, na katibayan ng iyong katapatan
kasalanan din na kayo ang magpo-provide sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon, inaalay din po namin yung bawat unit ng apartment, yung po mga nakatira. Salamat po sa bawat isa ng mga unit ngayon. Kayo rin po ang mga ngalaga kung paano po pangangalagaan itong tahanan na ito. Ganun din po yung badya, Panginoon, na ito ay magamit sa pag-transport at ito po mag-iingat ito sa magmamaneho at ilalayo mo sa anumang uri ng aksidente, Panginoon. At nawa, ito po ay sa paggagamit nito, ng badya nito, dadalhin mo lang sa mga lugar na makakalugod sa iyo. Hindi po sa mga lugar kung saan ito ay magagamit sa masamang kaparaan sa mga. Kaya muli, Panginoon, kinikilala po namin na ikaw ang lahat ng may kaloob ng ito. Salamat po sa pamilya ng mga lakbay na kinikilala nila na ito ay regalo mo sa kanila kasi sila po ay tagapangalaga lang, Panginoon. I pray for them, Lord, that they will be good steward of all of these resources. Lord, sa amin pong pagwawakas, sa amin pong pagsalo-salo, at mamaya sa aming pag-iwahiwalay, nawa matanggap po namin ang iyong basbas, your blessing, and even yung blessing mo sa aming pagsasaluhan. Maraming pong salamat sa lahat ng ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po mag-rain yung sa atin. Muulan na ba? Muulan. Muulan. Sige, mamaya na lang pagka wala na ulan. Para tayo. Kain muna po tayo. And katalong naman ready sa mga hindi pa nabigyan. Kasi yung kahapon, i-active sabi mo ng bata. Kain na muna. Arturo. Makain tayo. Kain po kayo ha. Thank you. Pwede po tayo yung may kain na. Kain po. Tani. Meron na po. Kami doon pa. Oo nga. Nga pala. Si Ana. Kain na kayo po. I-visit yung ano mo. Birthday na kahapon. Wait na. Ate. Kain na kayo. Kain na po kayo. Kain na po. Huwag na po kayo mamiyak. Pwede po dito sa labas. So, anak po, tapos sa labas. Pwede naman ito sa labas. Ano lang po. Hindi na tayo po. Ano po ako gano'n?